A day in my life bilang isang nanay. Another day, another linis tayo for today's video. Masamang ang pakiramdam ko dahil inubo at sinisipon ako. Pero hindi nga pwede na magtunga nga lang tayo. Ito na rin kasi ang magiging exercise ko dahil hindi nga ako makakalabas ng bahay dahil sa palaging umuulan. Ito sigurong sipon at ubo ko ay dala nga ito ng panahon. Kahit masamang ang aking pakiramdam, sabi ko nga kailangan ko pa rin kumilos. Hindi rin naman kasi ako sanay na palaging nakatunganga at nakatihaya lang. Lalo na't kung may mga gawaing bahay naman. Ayoko rin kasing matapos ang araw na wala nga akong magagawang trabaho. Mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Tinanggal ko na nga ang mga kurtina dahil sabi ko nga ay papalitan ko na nga rin ito. Matapos ko ang matanggal ay winalis-walisan ko nga ito dahil nakita kong marami na nga itong mga abog. Matapos ko ang mapunasan at mawalisan ng mga bintana ay sunod ko namang ilalagay itong ang kortina. Itong ang mga kortina ay bigay nga lang sa akin ni mama. Kapag marunong ka talaga mag-alaga at mag-ingat sa mga gamit na ibinigay sa iyo, ay talagang ang magtatagal. At kapag nakita ng may-ari na nagbigay sa iyo ng gamit, napahalagahan mo at iniingatan ay tsak na bibigyan ka pa. Mama, baka naman. Chor! At katapos ko ngang mailagay ang kurtina ay sinunod ko namang ayusin nga itong aming higaan. Kalipas nga ang ilang minutong paglilinis sa kwartong ito, sa wakas ay natapos rin. Paglilinis ng bahay, hindi nga rin pwede na ang kwarto lang ang malinis. Kaya sunod ko namang nilinis ay dito tinanggal ko na nga rin ang kurtina dahil sabi ko nga ay papalitan ko na nga rin ito. Bago ko nga ilagay ang kurtinang ipapalit ko ay winalisan at pinunasan ko nga lang muna ang mga bintana. Ito sanang orange na kurtina ay dun ko sana to ilalagay sa kwarto pero masyado nga siyang mahaba kaya sabi ko ay dito lang siya ilalagay at mas maganda nga siya dito. Isa rin talaga sa nagiging kasiyahan ko ay ang may nagbibigay nga ng gamit. Kagaya na nga lang nitong mga kortina dahil kung bibilhin ko pa nga ito ay mahal nga. Kaya pahahalagahan at iingatan ko nga ang mga gamit na ibinibigay sa akin. Matapos ko ngang mailagay lahat ng mga kortina, naisipan ko na nga ring ilipat itong mga upuan. Doon nga ito sa gilid nakalagay, kaya nga inilipat ko dito dahil sabi ko mas maganda nga kung dito ko siya ilalagay. Katapos ko ngang mailipat ang mga upuan ay sinunod ko namang ilagay ay ito ngang cover. Cover nga ito sa higaan pero pwede rin naman siya sa sahig. Pansamantala ko nga lang siya ilalagay dyan hanggat hindi pa nga ako nakakabili ng floor mat. Malapit na sana akong matapos sa gawain ko pero ito nga si Kuya Tantan ay umiyak na nga. Kaya pinatulog ko nga lang muna ang batang makulit. Katapos ko nga mapatulog si Kuya Tan ay agad naman akong bumalik sa aking mga gawain. Hindi pa nga ako tapos sa aking pagwawalis kaya tinuloy ko na nga ito. Katapos ko nga magwalis ay pinunaspuan ko nga lang muna ang sahig. At makalipas nga ang ilang minutong paglilinis ko, eto na nga ang kinalabasan. Mas naging maganda at mas maaliwalas tingnan. Nakakataba ng puso at maganda sa mata ang ganito ngang malinis na tahanan. At matapos nga ang ilang oras na paglilinis, nakaramdam na nga rin ng gutom ang buntis. Itong aking ulam ngayon ay bigay nga lang ito sa akin. Kain po tayo. Salamat po sa Diyos. At hanggang dito na nga lang po for today's video. Salamat sa panonood.